Tingnan nyo nga naman mga minamahal, itong si Fontillas, yung pulis na vlogger ni Digong na inaresto at nakulong na nga po ngayon, abay bago pa man siya makulong, nagyabang pa sa social media na hindi niya naman daw kailangang maging pulis. Hindi naman din daw sayang kung na-dismiss siya kasi mayaman naman daw po sila. Yan yung pinagyayabang niya. Mayaman ka naman pala bakit nang hihingi ka pa? Oo, ng pang-bail mo diyan sa kaso mo, ayon sa aming nakalat na sources. Pinagbigyan ka ba? Tinulungan ka ba ng mga Duterte nang sinuportahan mo yung pagiging fanatiko mo? Diba wala? Iniwan ka sa ere? Yan yung resulta ng puro yabang, hindi ginamitan ng utak. O, tingnan nyo tong mga minamahal, kung pinagsasabi niya noon na hindi niya naman daw kailangan magpulis kasi okay naman daw yung buhay niya. Okay, sige. Mas malaki pa nga ang kinikita ko noon Pero dahil gusto kong tumulong na ayusin ang bansang kinabibilangan ko, nagpulis pa rin ako. Hindi ako nagpulis para lang sumahod o magpayaman. Dahil hindi ka naman talaga yayaman sa pagpupulis. Nagpulis ako dahil gusto ko yung maayos lahat. Kaya nung may nakita akong mali sa sistema, nagsalita ako para sana ayusin. Pero ako pa yung kinasuhan. Kung hindi tayo magsasalita, kailan natin makakamit yung inaasam nating pagbabago? Alam nyo, maraming gustong magsalita. Takot lang sila baka pag-initan sila. Pero para sa akin, sanay na akong mapag-initan. Minsan lang tayong mabuhay. Huwag nating hayaang habang... Minsan lang tayo mabuhay, kaya dyan ka mabubulok sa kulungan habang buhay. Ang buhay na lang tayong takot. Karapatan nating lahat magsalita. Magsalita na tayo para ipaglaban ng tama. O tingnan mo, nang hihikayat pa sa kapwa pulis na magsalita na daw sila habang maaga pa, habang may oras pa. 'Di ba? Hindi ba inciting to sedition and rebellion yung ginagawa nitong pulis na to? Alam nyo, bilang pulis, madami din naman akong mga kaibigan na against dito sa ating gobyerno. Not because sa kanyang pamamalakad, because meron silang side na pinapanigan. But anyway, yung mga pulis na mga kakilala ko na yun, nirerespeto nila yung chain of command ng ating presidente. Hindi naman totally nalabag sa kanilang kalooban. Hindi nila gusto ang presidente dahil presidente si PBBM. Ang gusto nila, si Digong. May mga kakilala kong ganun and nagiging open naman ako at vocal naman ako na makipag-usap sa mga taong ganyan. And happy naman ako dahil may mga taong nakakaintindi. Okay, side nila yan, side natin to. Pero not because ayaw nila kay PBBM, is yung chain of command ay babastusin na nila. Kasi alam pa din nila na may sinumpaan sila na yung pagiging pulis is apolitical yan. 'Di ba? Walang kinakampihan, walang biases yan. Although madaming, may side kay ganito, may side kay ganyan. Okay, opinion nila yan. Pero kapag ikaw ay isang pulis na and nagtatrabaho ka, nagsiservisyo ka, pag nasa serbisyo ka, ayusin mo naman yung pananalita mo. Di ba wag kayong magsusuot ng uniform na pampulis tapos iyayabang mo, maka Duterte ako. Sige, subukan nyo lang idampi yung kamay ninyo, International Criminal Court sa kamay ni Digong. Kung hindi, di ba, may mangyayari sa inyo. This is not a warning, this is a threat. Yan pa ngayon sabi ni Fontillas, di ba? So ngayon, may napaglagyan. Yung pagiging mayabang mo. Sabi mo, maayos yung buhay nyo. Bakit humingi ka ng tulong? Nagtatanong lang ako, mga minamahal kasi mayroon kaming kaibigang vlogger na nandun pa din naman sa mga DDS ngayon. Pero kaibigan pa din kami. Natanong ko, musta na yung kaso nitong pulis na to? Nanghihingi daw ng tulong sa mga vlogger na mga DDS. Pag ambag-ambagan daw yung 36,000 na bail. Nako, 36,000 na bail. I-chat mo na lang ako, Fontillas. Aambag ako 1K. 1K ako. Diba nakakaloka? Yung ang yabang mo na magsasalita ka na, okay naman, mas malaki pa ang kinikita ko before Tapos ang bail, wala. Sino ba naman taranta? Bakit mo kami niloloko? Kung mo kami nagloloko, yung kotse mo nahatak pa. Binebenta mo daw. Hindi pala nahatak. Binebenta mo daw. Although malapit ng mahatak, kumbaga binabuy and sell mo na lang pasalo. Totoo ba? Hoy, nagtatanong lang ako, mga minamahal, kasi yan yung nasagap nating balita tungkol dito kay Fontillas para meron siyang pampiyansa. Diba? Ngayon kasi,
Yung pagiging mayabang, dapat nilulugar. Okay, sabi na lang natin meron kang pinapanigan. Sabi na lang natin na gusto mo si ganito, ayaw mo si presidente. Okay, opinion mo yan. Pero yung magsusuot kayo ng uniforme, diba? Parang ang baboy naman. Magsusuot kayo ng uniforme tapos babatikusin mo yung gobyerno. Sino ka, Marcos? Sino ka? Hindi mo ako mapapasunod. Kahit presidente ka pa. Wow. Wow. Diba kahit naman sino magugulat? Mga taga-Malacanang nagulat niya sa sinabi nitong police vlogger na to. Wow. Ang lakas mong magsalita ng ganyan. Wow. Diba? Samantalang, patrolman ka pa nga lang wala ka pang hinahawakang posisyon, ganyan ka na magsalita. How much more pa kaya kapag may ranggo ka na? 'Di ba nagigets niyo ako mga minamahal? Kaya itong ginagawa ni Fontillas, yung nakasuhan siya na ibalik sa kanya. Deserve niya naman 'yun. O wag niyong tulungan mga DDS. Baka pag may problema kayo, hindi din kayo tulungan yan Hayaan nyo siyang damdamin niya yung problemang inaasam-asam niya. Ang lakas pa nga magsabi noon, hindi daw siya a-attend nahainan katuloy ng warrant of arrest. Ito sabi niya before, Ngayon pala yung scheduled pre-hearing conference namin. Tingnan niyo Ngayon pala yung scheduled pre-hearing conference namin regarding sa admin case na finail ng PNP sa akin dahil sa mga pagpo-post ko sa social media. Ito lang ang masasabi ko. Hindi na po ako a-attend dyan. Kasi maski ano ang pag-usapan natin dyan, hindi na po applicable sa akin. Dahil may final penalty na po according sa Napolcom. Tapos na po ang hatol. Saka tayo maghihiring. Kayo na lang po ang mag-usap-usap dyan. Pag-usapan nyo kung paano nyo baguhin ang sistema. Para naman sa ikabubuti ng mga pulis nyo. Hindi yung pupunahin lang kayo, kakasuhan nyo na agad. Napakabulok na sistema. May tama ka nga talaga sa pag-iisip. Bilang pulis, mali na yung ginawa mo. Yung may side ka, may pumanig ka doon sa kabila na dapat ang sinusunod ninyo ay yung konstitusyon. Doon pa lang labag na yung ginawa mo tapos magmamayabang ka, magtatapang-tapangan ka. Ngayon na mayroon kang napala, hihingi ka ng tulong, tinulungan ka ba ng sinusuportahan mong politiko? Diba? Hindi. Pinabayaan ka sa ere. O ngayon, ano yung nangyari sa'yo? Bulok dyan sa kulungan. 36,000, hindi ka makapag-bail. Nanghingi ka pa ng mga tulong sa mga vloggers pag amot-amutan ka. Oo, nag-GoFundMe ka pa nga ata. Yan yung pagkakarinig ko. Na donation para pampiyansa mo. Nagpa-GoFundMe ka. Ay, lakas naman ng tama mo pag ganun. 'Di ba? Alright, mga minamahal. Yan kasi, dapat pinag-iisipan bawat sinasabi. Lahat ay mayroong freedom of expression. Lahat ay may press freedom. May karapatan ka sa pamamahayag. Ang problema, wag mo namang sobrahan. To the point na hindi mo na alam yung boundaries mo. 'Di ba? Lahat tayo may boundaries. Even me, may boundaries ako. Pag alam kong medyo iba na, sinasabi ko, minsan nga, may times na nagbablog ako, tapos sabi ko, over the boundaries na to. Kaya ang ginagawa ko, kinakat ko na lang, hindi ko na sinasama. 'Di ba? Ganun ako kasi mahirap na. May kasong libel, 'di ba? Pero ako mga minamahal, naninindigan lang ako sa tama. Alright? So, yun po mga minamahal. Anyway, it's me again. Pengi lang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and hit mga minamahal always notification bell for more update. Yun lamang po at ingat mga kababayan. Hit nyo yung subscribe button. Palambing naman po para umabot tayo sa 400,000. Love you mga kababayan.